Humahangos na pumasok si Bing sa loob ng bahay ng matalik niyang kaibigang si Fatima. Oh, Bing, anyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Halika rito, uminom ka muna. Ay, ayos lang ako, Fatima. Nashock lang talaga ako sa nakita ko kanina. Sagot naman ni Bing at inabot ng isang basong tubig. Bakit ba? Ano bang nangyari, Bing? Anong nakita mo? Fatima, sa tingin ko, niloloko ka ng asawa mo. Ano? Sigurado ka ba dyan? Naku, Bing ha. Huwag mo akong ginugood time dyan. Pagod pa naman ako dahil hindi matigil sa kakayak tong anak ko. Umiling naman si Bing at kinuhang cellphone niya para ipakitang pruweba. Tingnan mo, asawa mo to, di ba? Si Rodel to. Baka hindi yun ang asawa ko, Bing. Nasa trabaho siya ngayon. Ano naman ang gagawin niya dyan sa restaurant? Baka naman nagkakamali ka lang, Bing. Eto, wag mong sabihin hindi pa rin si Rodel yan. Lintik ka naman, Fatima. Hindi ko alam kung lumalabo ng mga mata mo o sadyang nagbubulag-bulagan ka lang. Tinitigan naman ni Fatima ang pangalawang larawan na pinakita ni Bing sa kanya. Kumpirmado nga na asawa niya ito kasama ang boss nitong si Glyza, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido na naglolo ko si Rodel. Asawa ko nga yan, Bing, pero hindi pa rin ako naniniwala na naglolo ko si Rodel. Mahal ako ng asawa ko, Bing. What? Ganyan ka talaga kabulag sa pag-ibig? Gusto mo bang batukan kita para matauhan ka? Anong klaseng sampal bang kailangan mo para maniwala ka? Unbelievable, Fatima. Ayoko lang kasing walang sapat ebidensya, Bing. Kilala mo naman si Rodel, di ba? Simula pagkabata, ako nang mahal noon. Ang hirap lang paniwalaan na kaya niya akong lokohin. Kaya para makumpirma ko mga sinasabi ko, ako mismong tutuklas, Bing. Sambit ni Fatima at ngumisik kay Bing. Napangisi naman si Bing pabalik sa kanya. Grabe, Fatima. Ang akala ko magbubulag-bulagan ka talaga. Pinakaba mo ako dun Pero, paano mo naman gagawin yun? Hindi ka nga pinapayagan ng asawa mong lumabas ng bahay dahil ayaw niyong ipagkatiwalang anak niyo sa maids ninyo. Hindi ko pa alam, Bing. Mag-iisip ako ng paraan. Pero, paano po nga pala sila nakita? Isang restaurant ba yan? Sa restaurant kung saan pinangarap mo magtrabaho, Fatima. Ay, kung hindi ka lang nabuntis ni Rodel, di sana ikaw ang manager ngayon ng hotel and restaurant na yon. Natawa naman si Fatima at mahinang hinampas si Bing. Ano ka ba, Bing? Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin naka-move on? Nangyari na ang dapat mangyari, kaya wala na tayong magagawa. Whatever, Fatima. Bilisan mo lang ang paghuli sa asawa mo dahil kung hindi, ako na mismong kakaladkad sa higad yung kabit. Huwag mo naman akong unahan, Bing. Palad kung gusto kong dumampi sa mukha ng babaeng yon. At kamao ko naman ang dudurog sa pagmumukha ni Rodel. Iyan ang gusto ko. Palaban. So, ano ang plano mo? Magtatrabaho ako sa nasabi mong restaurant, Bing. At paano mo naman mapapapayag ang asawa mo, Aber? Hindi ko pa alam. Pero susubukan kong magpaalam. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta nila ako magdidesisyon, di ba? Kailangan ko pa rin ipaalam sa kanyang gusto kong mangyari. Para hindi ako mahalata na may ideya na ako sa paniloko niya. Sige, pero wag masyadong matagal ha, Fatima. Makakaasa ka, Bing. At hindi ako makakapayag na hindi ako makaganti sa babae niya. Nang magpaalam si Bing na uuwi na siya, ay siya namang pagdating ni Rodel. Peki pang ngumiti si Rodel sa kaibigan ni Fatima na si Bing. Oh, andito ka pala, Bing. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Binibisita ko lang best friend ko. Bakit? Masama bang bisitahin ng kaibigan kong parang nakakulong sa hawla? Dahil hindi mo lang makalabas ng bahay kahit isang beses? Sarkastiko ang sabi naman ni Bing. Natawa naman si kanya si Rodel. Habang si Fatima naman, tahimik lang na nakikinig sa dalawa. Grabe ka naman, Bing. Asa, mag-iingat ka sa daan. Nang makapasok ng tuluyan si Rodel sa loob ng bahay, agad siyang dumiretso kay Fatima at humalik sa pisngi. Ang aga mo naman yata, Rodel. Akala ko 4:30 pang out mo. Ganun na nga sana. Ang kaso, natanggal ako sa trabaho, mahal. Ano? Paano nangyari yun?
Matagal ka nang naninilbihan sa firm na yon. Paano ka natanggal? Nalulugi ng construction firm, Fatima. Kaya kailangan nilang magtanggal. Hindi lang naman ako natanggal. Marami-rami din kami. Hayaan mo, hahanap na lang ako ng bagong mapapasukan. Marami namang hiring dyan eh. Umiling naman si Fatima sa huling sinabi ni Rodel. Nakaisip na siya ng rason para payagan siya ng asawang magtrabaho. Hindi na, Rodel. Ako na lang magtatrabaho. Ikaw na lang maiwan dito sa bahay. Mas mabuti na yon para makapagpahinga ka naman. Hindi pwede, Fatima. Ako ang padre de pamilya sa bahay na to. Kaya ako magtatrabaho. Huwag mo nang isipin yun. Sigurado naman akong makakahanap ako ng trabaho agad. Dito ka lang sa bahay, mahal. Bakit ayaw mo akong payagang magtrabaho, Rodel? Sayang naman ang kursong tinapos ko kung hindi ko man lang magagamit. Pigil inis na sabi ni Fatima, ngunit nanatiling matigas si Rodel at hindi pumayag na si Fatima ang magtrabaho. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa si Fatima. Gustong gusto niyang mahuli ang asawa ng akto sa panilokong ginawa nito sa kanya. Lumipas ang mga araw at linggo, ngunit bigo si Rodel makahanap ng trabaho. Ano? Wala ka pa rin nakahanap ng trabaho, Rodel? Oh, wala pa, mahal. Hindi sila hiring eh. Kung ganon, wala na tayong choice. Ako nang magtatrabaho at huwag na huwag mo akong pipigilan. Dahil kung hindi, magugutom tayong lahat dito. Susubukan ko ulit bukas, Fatima. At kapag wala talaga, mapayagan kitang ikaw na muna magtrabaho. Sige, Rodel. Ngunit muling lumipas ang 3 araw, nabokya pa rin si Rodel. Wala pa rin siyang mahanap na trabaho, kaya wala na siyang choice kundi payagan si Fatima. Ano? Wala pa rin? Mukhang wala na tayong choice, Rodel. Ako nang susubok. Kung hindi, magugutom ang anak natin. Napahilot naman sa kanyang sentido si Rodel dahil sa frustration at napipilitang tumango. Sige, Fatima. Pero wag mong papalisin ang kasambahay natin, ha. Hindi ako maalin sa pagbabantay ng bata eh. Kailangan ko pa rin ng alalay. Sige, ayusin ko lang resume at mga requirements ko para handa na. Napangisi naman si Fatima na tumungo sa kwarto at tinext si Bing na pinayagan siyang magtrabaho ni Rodel. Tuwang-tuwa pa si Bing nang malaman yun. Sa wakas, Fatima! Sa wakas! Pero paano natin mahukuli ang asawa mo kung busy siya sa pag-aalaga ng anak mo, Aber? Kasalukuyan silang nasa isang bench malapit lang sa restaurant na pag-a-apply ni Fatima. Nagpasama talaga si Fatima sa kaibigan niyang si Bing dahil hindi siya pamilyar sa nasabing hotel and restaurant. Huwag kang mag-alala, Bing. Malakas ang kutob ko na kaya ayaw niyang paalisin ang kasambahay namin para kahit umalis siya, may magbabantay pa rin sa anak namin. Lintik talagang asawa mo na yan. Ang lala ng kakatihan sa katawan at sa iba pa nagpapakamot. Hayaan mo na. Samahan mo na ako mag-apply sa sinasabi mong restaurant. Nang makapasok sila sa restaurant, agad silang inassist ng crew dahil tamang-tamang dating ni Fatima dahil hiring ang mga ito. Hindi naman naging mahirap para kay Fatima na ma-hired lalo pat align sa kursong tinapos niyang trabahong gusto niya. Tapos lang naman siya ng hotel and restaurant management. Maraming salamat po, sir. Sobrang laking tulong po nito para sa akin at sa pamilya ko. Nakangiting sambit pa ni Fatima sa nag-interview sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman ni Fatima at ito palang may-ari ng hotel and restaurant na pinag-applyan niya. Welcome. Pwede ka na mag-start bukas, Fatima. Welcome to our hotel and restaurant. Nakangiting sabi ni Tristan kay Fatima. Masayang binalita ni Fatima sa kaibigang si Bing na na-hired nga siya. Excited rin si Fatima ang ibalita sa asawa niya na may trabaho na siya. Ngunit napakuyumang kamao ni Fatima nang wala si Rodel pagdating niya sa bahay. Nasaan si Rodel, Manang? Ay, umalis po nang makaalis po kayo. Kaya wala pang 30 minuto. Umalis na rin po si Rodel. Sabi niya, pinatawag na po siya sa firm na dati nang pinagtatrabahuan. Sige. Salamat, Manang. Mas lalong umalab ang galit ni Fatima sa dibdib dahil sa sinabi ng katulong nila. Tiyak niyang wala ito sa construction firm at natitiyak na rin na magkasama sila ng kabit niya ngayon. Nakauwi ka na pala, Fatima. Kamusta? Nakakuha ka ba ng trabaho?
Gulat pa ang ekspresyon ni Rodel nang nadatan niya si Fatima ang prenting nakaupo sa sofa sa sala. Oo, na-hired agad ako. Bukas ang simula ko. Saan ka galing, Rodel? Sa firm, Fatima. Kinuha ko lang last na sahod ko. Eto nga't bumili ako ng groceries para may stock tayo. Ganun ba? Bakit hindi ka man lang tumawag sa akin na alis ka pala? O maski text lang, para naman alam ko. Biglaan kasi mahal eh. Sorry ah. At saka biniling ko naman kay Manang na sabihin sa'yo kung saan ako pupunta. Kung sakaling mauna kang umuwi sa akin. Tumango na lang si Fatima at lihim na minumura sa utak ni si Rodel dahil sa pagsisinungaling nito kahit halata namang hindi sa firm galing ang asawa niya. Kinabukasan, nagulat pa si Fatima nang malaman na front office manager ang opisyal na posisyon niya sa hotel and restaurant na pagtatrabahuan niya. Congrats! Matagal na namin hinahanap ang isang tulad mo, Fatima, na maalam pagdating sa pakipagkomunikasyon sa customer. Salamat, Sir Tristan. Hindi ko po kayo bibiguin. Kalakip ng sayang nararamdaman ni Fatima, hindi rin makapaghintay si Fatima na maaktuhan niya si Rodel at ang kabit nito. Paano kung hindi mo sila mahuli, Fatima? Anong gagawin mo? Susundan ko si Rodel. Hindi ako makakapayag na hindi ko masasaktan ng pisikal ang babae niya. Kahit isang sampa lang, basta makakatulog siya. Galit na saan ni Fatima. Ganyan nga, Fatima. Huwag kang magpapatalo sa kabit. Never. Hindi ako makakapayag na ganun-ganun nilang nila ako. Humanda sila sa akin. Nang magsimula na si Fatima magtrabaho sa restaurant bilang front office manager. Isang linggo na nagtatrabaho si Fatima sa restaurant at masaya sa lahat ng feedbacks ng boss niya at katrabaho niya. Mas tumaas pang confident niya dahil dito. Ngunit nawala ang ngiti sa mga labi ni Fatima nang makita niya si Rodel kasama ang boss niyang si Glyza na papasok sa loob ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Hindi siya napansin ng mga ito dahil abalang dalaw sa paglalampungan kahit na maraming tao. Fatima, are you okay? Tanong ni Tristan kay Fatima nang mapansing na mumula ng mga mata nito. Oh, ayos lang po, sir. Pwede po ba na maging waitress ako kahit ngayong araw lang, sir? Ha? Bakit? Hindi mo na ba gusto dito sa lobby? Oh, ha? Gusto, sir. Gusto po. May kailangan lang po akong supalpalin. Anong ibig mo sabihin? Don't tell me gagawa ka ng skandalo sa restaurant ko, Fatima. Please, don't do that. Bakit, sir? Matatanggal po ba ako sa trabaho kapag ginawa ko yon? Kasi kung oo, ngayon pa lang po, tanggalin niyo na ako dahil hindi ko kayong maatimang paniloko ng asawa ko. Nagulat naman si Tristan nang biglang ihampas ni Fatima ang kamay sa table. Oh, may asawa ka na? Akala kong sinasabi mong pamilya yung mga magulang mo. Nakakagulat ba, sir? Oo, may asawa na ako. Hindi lang halata dahil hindi pa naman ako masyadong matanda eh. 27 pa lang ako, remember? At may anak rin po ako. Kaya hindi ko kayang lokohin lang ako ng latching Rodel na yan. Sige, papayagan kitang gawin ng lahat ng gusto mo sa asawa mo. Kakausapin ko muna ang isa sa mga waiter sa resto. Napangiti naman si Fatima sa sinabing yun ni Tristan. Sumunod pa siya kay Tristan matapos makausap ang isa sa mga waitress na magpapahiram sa kanya ng uniform para hindi siya agad makilala. Anong gusto mo, babe? Tanong naman ni Rodel kay Glyza habang nakayapo sa kanya. Anything, Rodel. Basta ikaw ang kasama kong kumain. Sige. Tatawag lang ako ng waitress Sagot naman ni Rodel at hinalikan si Glyza. Halos masuka naman si Fatima sa nasaksihan at kating-kati ng mga palad niya na idapos sa mukha ni Glyza ang mga ito. Anong order nila? Bakit parang natagalan ka naman yata? Tanong pa ni Fatima sa waitress na lumapit sa gawang nila Rodel. Ayun na nga, Fatima. Konti lang ang order pero kung makaarte naman si Ma'am Glyza, akala mo talaga buong menu ang o-orderin. Sa harap ko pa talaga mismo naglalandian. Teka, kilala mo sila? Paano mo sila kilala? Regular customer siya ng restaurant. Tapos ganoon rin sa hotel. After kasi nilang kumain, magche-check-in sila. Halos araw-araw sila dati dito eh. Pero ngayon malimit na. Ganun ba?
Pwede bang ako na lang maghatid ng order sa table nila? Sige, salamat Fatima. Ngumiti naman si Fatima sa waitress at kinuhang isang tray na order ng asawa niya. Here's your order, ma'am, sir. Sabi pa ni Fatima. Bakit natagalan naman yata? Mataring tanong pa ni Glyza kay Fatima. Hindi naman po ganun katagal. Sadyang 15 minutes po talagang kailangan para malutong order niyo, ma'am. What? At talagang nangangatwiran ka pa? Baguhan ka ba dito at hindi mo ako kilala? Hindi ko kayo kilala, mami. Sino po ba kayo? At bakit kayo nagrereklamo? Kasalanan ko bang matagal magluto ang order ninyo? At kasalanan ko rin ba na hindi kayo marunong maghintay ng matagal? What? Regular customer ako sa restaurant na to. At wala kang karapatang sagot-sagutin ako ng ganyan. Tama na, Glyza. Ayaan mo na. Kumain na tayo. Pasensya ka na, miss. Saway naman ni Rodel, ngunit umiling si Glyza. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag na tratuhin ako ng ganito, Rodel. Nasaan ang manager nyo, ha? Ilabas niyo siya at sisiguraduhin kong matatanggang babaeng to sa trabaho niya. Huminga ng malalim si Fatima at inalis ang sombrero. Inayos rin niya ang kanyang buhok at hinubad ang uniform niya sa harap mismo ni Rodel at Glyza. Inalis niya rin ang face mask niya. Hi ma'am, I am the manager of this restaurant. How may I help you? Nakangising tanong ni Fatima habang gulat na gulat naman si Rodel nang makita niyang asawa. Fatima? Anong ginagawa mo rito? Oh, hi my dear husband. Dito ako nagtatrabaho. Bakit? Dito? Pero paano nangyari yun? Bakit? Ang gulat na gulat lang ang peg mo, Rodel. Hindi mo ba inaasahan na makikita mong maganda mong asawa dito sa restaurant, ha, mahal ko? Nakangising sabi pa ni Fatima at lumapit kay Rodel. What? Siyang asawa mo, Rodel? Oo. Bakit? Nakakagulat ba? Paano nangyari yun? Ang sabi mo, Rodel, hindi siya lumalabas ng bahay. Paano nangyari nagtatrabaho pala siya? At dito pa mismo sa badals nating kainan? Ganun talagang buhay. Lahat ng mangyayari hindi mo inaasahan. Ikaw si Glyza, tama? Tumango naman si Glyza kay Fatima. Oo, at ako ang mahal ng asawa mo. Ngumisip pa si Glyza ng nakakaloka. Nilahad naman ni Fatima ang kanyang kamay. Ako si Fatima, ang asawa ni Rodel. Nice meeting you. Nang abutin ni Glyza ang kamay ni Fatima, halos napadaing siya nang hilahan siya ni Fatima patayo sa upuan nito. Ouch! Bakit mo ginawa sa akin yun, ha? Masaya lang ako. Sa wakas, nakilala na kita, Glyza. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Anong pakiramdam nang maaktuhan mo ang paniloko sa'yo ng asawa mo, ha? Masaya. Lalo na kung pangit ang kabit. Grabe, Rodel. Nagloko ka na nga lang. Sa pangit pang babae ka napunta. Anong sabi mo? Ang kapal naman ng pagmumukha mo, ano? At anong pagmumukha mo, ha? Na maganda ka? Maganda ka nga. Hindi ka naman mahal ng asawa mo. At nang akmang sasampalin ni Glyza si Fatima, nang mapigilan ni Fatima ang kamay ni Glyza, at sinampal nito ang sariling palad sa mukha ni Glyza. Huwag na huwag mong tatangkaing dampian ang palad mong maganda kong mukha, Glyza. Ang lakas rin ng apog mo, ano? Ikaw na nga yung kabit. Ikaw pang may lakas ang loob mo ng par. Bakit? Anong akala mo sa akin? Tanga para hayaan ka? Oh, bakit? Hindi ka ba tanga sa lagay na yan? Naaktuhan mo na kaming naglalandian, pero puro lang satsat ang ginagawa mo. What a pity woman. Nakangising saad naman ni Glyza. Excited ka ba? Mukhang nagmamadali ka yatang masaktan na. Halika rito. Malandi kang babae ka, ha? Kerengking ka? Alam mo nang may asawa yung tao. Talagang nagawa mo pang landi na lintik ka. Wala kang kwentang babae. Hinila ni Fatima ang buhok ni Glyza at sinampal ito ng 2 beses. Hindi pa nakontento si Fatima at inibabawan pa nito si Glyza at doon malayo niyang pinagsasampal ang kabit ng kanyang asawa. Fatima, tama na. Pakiusap.
Baka mapuruhan mo si Glyza. At talagang nag-aalala ka pa sa kabit mo, ha, Rodel? Maghintay ka lang dyan at ikaw nang isusunod ko. Wala kang utang na loob. Bakit mo nagawang lokohin ako, ha, Rodel? Hindi pa ba sapat ang magmamahal ko para maghanap ka pa ng iba? Losyang ka na ro kasi, Fatima. Kaya naghanap siya ng katulad kong fresh pa. Muling sinampalang malakas si Fatima si Glyza at hindi niya tinigilan ito hanggang sa hindi dumugo ang ilong. Sinabi ko bang sumabat ka? Masyado ka talagang malandi, no? Ang losyang, pwede pang maremedyohan pero yung kakatihan mo, hindi na, Glyza. Kahit anong sabihin mo, Fatima, hindi mo na mababago ang katotohanang niloko ka ni Rodel at mas mahal niya ako. Manahimik ka, Glyza. Ikaw manahimik, Rodel. Bakit hindi mo magawang ipagtanggol ako, ha? Alisin mong babaeng to sa ibabaw ko. Sige, Rodel. Subukan mong lumapit at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Pagbabanta ni Fatima kay Rodel at muling sinampal si Glyza. Nang makontento siya, umalis na siya sa ibabaw ni Glyza at tumayo. Yan lang bang kaya mo, Fatima? Ang manakit? Sa bagay, kahit kasi anong gawin mo, hindi mo na mababago ang lahat. Nagawa kang lokohin ng lalaking pinakamamahal mo. Ba't hindi ka pa rin talaga titigil, ano? Gusto mo ba talagang mamatay, ha, Glyza? Huwag mo akong susubukan, lalo pa ngayon na wala na ako sa sarili ko. Tinadyakan ni Fatima si Glyza sa tiyan at sinugo ng kanyang asawa at pinagsasampal. Walang hiya ka, Rodel. Binigay ko lahat sa'yo. Sinuko ko lahat ng pangarap ko para sa'yo. Pero ito lang palang isusukli mo sa akin. Ang lokohin ako. Ni minsan hindi ko sinaway lahat ng kagustuhan mo. Dahil ayoko masirang pamilya natin. Kahit nagmumukha na akong preso dahil hindi mo ako pinapayagang lumabas ng bahay. I'm sorry, Fatima. Sorry? May magagawa pa ba yung sorry mo, ha? Dinurog mo na ang puso ko. At sinira mo na rin ang tiwala ko si Rodel. Kaya pala magmula nang magkaroon tayo ng anak, ni hindi mo na ako magawang i-date. Kasi nababaling sa ibang atensyon mo. Ang galing mo rin, Rodel, ano? Ang galing mo magtago. Hindi ko malang nahalata. Sa sobrang sweet mo sa akin, nalintik ka. Kasalanan mo rin naman, Fatima. Magmula nang magkaroon tayo ng anak, nawalan ka na ng oras sa akin. Ni hindi mo na ako mapagbigyan sa gusto ko. Puro na lang anak. Anak na lang natin inaatupag mo. Nakalimutan mo na yatang may asawa ka pa at hindi lang anak ang kailangan mo asikasuhin. What? So nagloko ka dahil nawalan ako ng oras sa'yo? Anak nang... Nakikita mo naman kung paano ko hinahati ang oras ko para magampanan lang pagiging asawa at ina. Bakit? Isa pa lang naman ang anak na meron tayo, ha, Fatima? Bakit parang pasan mo naman yata lahat ng problema sa mundo? Malakas siya ni Fatima si Rodel at hinayaang bumuhos ng kanyang luha. Huwag mo akong mamaliitin, Rodel. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging isang ina. Ni hindi ko na nga nagawang matulog o kumain sa tamang oras para lang mabantayan kong anak nating dalawa at magampanan kong obligasyon ko sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin yan? Alam mong first time kong maging ina, nahihirapan pa ako mag-adjust kasi ni minsan hindi ko maramdamang may katuwang ako sa pagpapalaki ng anak natin. Ni minsan, hindi ko maramdamang nandyan ka pa. Wag mo ko sinisisi, Fatima. Nagtatrabaho ako para makaan tayo ng anak mo. Baka nakakalimutan mo na sa akin lahat nakaatas lahat ng gastusin sa bahay. So anong pinapamukha mo? Na wala akong ambag sa pamilya natin? Dahil ano? Dahil ba wala akong may ambag sa gastusin? Lintik na buhay to? Ni minsan ba tinanong mo kung kumusta ako? Ni minsan ba tinanong mo ako kung ayos pa ba ako? Kung kaya ko ba? Kung napapagod na ba ako? Kung may masakit ba sa akin? Hindi, di ba? Dahil makasarili ka, Rodel. Tama na, Fatima. Oo na. Mali na ako kumali. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo at kukunin kong bata. Sige, papayag ako makipaghiwalay sa'yo. Pero ang kunin ng anak ko, ibang usapan na yan, Rodel. Kahit sang husgado pa tayo makarating, hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Sigaw pa ni Fatima kay Rodel at muli itong sinampal.
Nang akmang sasampalin siya ni Rodel, ang pumagitna na si Tristan. Ibang usapan na yun pare. Huwag kang manakit ang babae. Sino ka naman? At bakit ka nangingialam? Ha? Lalaki mo ba to ha, Fatima? Ang lakas rin ng uog mong iskandalin ako. May lalaki ka rin pala. Ang kapal din ng pagmumukha mo. Huwag mo kong igay sa Rodel. Hindi ko gagawin ng panulokong ginawa mo. I agree. Boss ako ni Fatima. Ako may-ari ng restaurant na to. At handa akong sampahan kayo ng kaso na isang paggugulo niyo sa pag-aari ko. Nagulat naman si Fatima sa narinig. Hindi niya inaakalang si Tristan palang may-ari ng pinagtatrabahuan niya. Ano? Nahihibang ka na ba? Nakita mo bang nangyari ha? Si Fatima ang nauna, hindi kami. Oo nga. Yung babae niya rin dapat mong kasuhan. Singit naman ni Glyza na nahihirapan pang tumayo. Ngunit namilog ang mga mata ni Glyza nang humarap sa kanya si Tristan. Long time no see, Glyza. Tristan? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin, ikaw may-ari ng buong building na to. Ako nga. At masaya akong makita kang muli. Hindi maaari. Paano nangyari yun? Nakakagulat ba? Akala mo ba hindi na ako makakabangon muli nang minsan mong itakbo ang pera ko? At nang ipakulong mo ako dahil sa saling hindi ko naman ginawa? Nagulat naman si Fatima sa narinig niya at tumingin sa entrance ng may mga pulis na pumasok. Anong ibig sabihin nito ha, Tristan? Ipapakulong mo ako? Come on! Parang hindi mo naman yata ako minahal. Minahal? Muntik na kitang mahalin kung hindi ko rin natuklasan ang totoo mong pakay sa akin. Manluloko ka, Glyza. Hindi ako makakapayag na hindi mo pagbayaran lahat ng panlulokong ginawa mo sa akin. Aresto nyo na yan. Isama nyo na nitong lalaking to. Ano? Bakit kasama ako? Fatima mahal, gumawa ka ng paraan. Wala nang kasalanan sa boss mo eh. Nagmamakaawang saad pa ni Rodel. Ano? Tingin mo ba madadala mo pa ako sa pagmamakaawa mo ha? Pagkatapos mo akong lokohin? Isama nyo na yan. Masyadong maniloko ang mga yan. Inaresto na nga si Glyza at Rodel. Pilit pang nagpupumigla si Rodel at nakiusap kay Fatima ang tulungan siya. Ngunit nanatiling matigas ang puso ni Fatima. Matapos ng gulong nangyari sa restaurant, humingi ng tawad si Fatima sa mga customer na naabala dahil sa gulong ginawa niya. Naiintindihan mo siya ng mga naroon kaya agad siyang pinatawad. Ayos ka lang ba, Fatima? Sabihin mo nga sa akin, Sir Tristan, sino bang magiging okay kung naaktuhan mong panuloko ng asawa mo? Yeah. Sorry. Wala lang talaga akong maisip na sasabihin. Ayos lang ho. Wala ka naman dapat sabihin. Thank you nga pala sa pagligtas mo sa akin. Ngumiti naman si Tristan kay Fatima. Kasalukuyan silang nasa garden ng hotel at doon napiling pumunta ni Fatima matapos ang eksena kanina. Cheating is a choice. Not a mistake. Anong ibig mong sabihin, sir? Baka kasi iniisip mo na pagkakamali ang panuloko ng asawa mo. Ha? Ano palang tawag dun, sir? Hindi sinasadya? Ang labo mo rin? Orimines, wala kang kasalanan kung nagloko mo ng asawa mo dahil choice niya yun. May kasalanan ako, sir. Marami akong pagkukulang sa kanya. Pero hindi pa rin sa pandahilan yung para lokohin niya ako. Tama ka. At alam ko kung gaano kasakit maloko ng taong mahal mo. Dahil naranasan ko na rin yun. So, sa anong paraan kayo niloko ni Glyza, sir? Hindi ko inaasahan na kilala mo palang malanding yun. Natawa pa si Tristan dahil sa sinabi ni Fatima. Nabiktima niya ako. Sobrang bait niya sa akin dati. Caring. At masasabi kong wife material ang mga pinakita niya. Pareho kami nagsisimula pa lang sa mga business. Siya sa construction firm. Ako naman sa hotel and restaurant. Inilok niya ako na mag-invest sa firm niya. Pumayag agad ako dahil mahal ko na siya eh. Pero hindi ko na inaasahan ang pagmamahal na yun ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Muntik na akong makulong dahil pinagpindangan niya akong ninako kong malaking shares ng kumpanya at pinagsamantalahan ko raw siya. Ganun siya kasama. Pero ano namang mapapala ni Glyza Carudel? Di hamak naman na mas mayaman pa si Glyza kaysa sa manloloko kong asawa, no?
Tingin ko, tuluyang nahulog ang loob ni Glyza sa asawa mo. Dahil sa pagkakakilala ko kay Glyza, hindi siya tumatagal ng 1 linggo sa nakakarelasyon niya. In short, mahilig siya sa short-term relationship. Wow! Ganun kalakas sa kamandag ni Rodel? Unbelievable. Naging kayo ba ni Glyza, sir? Hindi ko masasabing oo. Hindi ko rin masasabing hindi. Malabo kasing relasyon na meron kami. Hindi ko nga alam kung minahal niya ba talaga ako o minahal niya lang parang habol niya sa akin. Ay, may mga tao palang ganyan, no? Ang hirap lang paniwalaan. Sa totoo lang, hindi ko maisip na kaya pala akong lukuhin ng asawa ko, sir. Naramdaman naman ni Fatima ang luhang bumuhos galing sa mga mata niya. Bakit naman? Ilang taon na ba kayo mag-asawa? 3 years na kaming kasal, sir. Pero 10 taon na po kaming magkarelasyon. Siya ang first boyfriend ko at ako naman ang first girlfriend niya. Everything went well. Not until magkaroon kami ng anak. Akala ko dati kapag nagkaroon kami ng anak, mas lalo pang titibay ang pagmamahalin namin. Pero nagkamali ako. Dahil habang hindi ako magkaundagaga sa pag-aalaga sa anak namin, busy naman siya sa pambababae niya. Ilang taon ang anak ninyo? Magdadalawang taon na, sir. Masaya ang una at pangalawang taon namin bilang mag-asawa. Pero nang makapagtrabaho siya sa malaking firm ng construction company, nagbago lahat. Naramdaman ko naman ang panlalamig niya. Pero hindi ko talaga magong isipin na may iba siya eh. Dahil bumabawi naman siya minsan at naiintindihan ko rin naman na mahirap ang trabahong meron siya. Minsan talaga sa buhay natin, may mga nangyayaring hindi natin inaasahan. Kaya alam mo, imbis na magmukmuk ka, libangin mo na lang sarili mo at tulungan mo makabangon muli. Ganun ang ginawa ko matapos ng panlulokong ginawa sa akin ni Glyza. Hindi ko alam kung paano, sir. Ang hirap magsimula ulit. Hindi ako sanay na walang Rodel nagigising sa akin sa umaga at pinupuno ng halik ang buong mukha ko. Hindi ako sanay na walang Rodel na isang ngiti lang. Tanggal lahat ng pagod ko. Anong gusto mo? Akong pumalit bilang Rodel? Ano? Gulat na tanong ni Fatima kay Tristan. Natawa naman ng malakas si Tristan. Biro lang. Gusto lang kitang patawanin, ano? Masyado na kasi tayong malungkot dito eh. Hindi ka pa man tumatagal sa restaurant ko. Napaiyak ka na agad ng sobra. Natawa naman si Fatima at mahinang hinampas si Tristan. Okay lang yun. Siguro mabisang gawin ko ngayon. Mag-focus sa sarili ko at anak ko, sir. Wala naman akong choice kundi magpatuloy eh. Ayoko namang dumepende sa iba. Mas lalo na sa visit na Rodel na yun. Kakasabi mo pa lang na nahihirapan ka at hindi ka sanay walang Rodel sa buhay mo. Iba naman yun, sir. Ano ka ba? Alam kong masasanay din po ako. Tama. Huwag mong pag-aksaya ng oras mo sa mga taong hindi makita kung gaano kalaking sinayang nila. Hindi mo deserve ang ganung lalaki, Fatima. Ganun nga, sir. Mabuti, sir, nakausad ka, no? Paano mo nagawang makaon sa nakakalunod na sakit dulot ni Glyza? Inayaan ko lang yung sakit. Niyakap ko at hindi ko pilit na maalis agad. Nanalangin ako na sana kahit paunti-unti. Alisin yung sakit sa puso ko. Hindi ko minadali yung proseso ng healing, Fatima. Maraming realization habang nasa healing process ako. At marami akong natutunan. Katulad ng ano, sir? Na hindi lahat kailangang madaliin. Mas mainam na magalin mo lang at i-appreciate lahat ng maliliit na bagay na mangyari sa buhay mo. Ang pagiging matyaga ay malaking tulong para magbago ang buhay mo. At ang pagiging mabagal ay hindi nangangahulugang na pag-iiwanan ka na. Napangiti naman si Fatima kay Tristan. Hindi niya inaasahang sa likod ng masayahang mukha ni Tristan may sakit pala itong nakaraan. Ang galing mong mag-advise, sir. Tamang desisyon pala talagang kinausap kita ngayon. Nabawasan po ang bigat sa dibdib ko. Salamat. Wala yun, Fatima. Lakasan mo lang palaging loob mo. At kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Dahil handa kitang tulungan. Friend na tayo ngayon. Sige, sir. Pero, teka, sir. Kaya ba, ganun lang po kadaling pumayag kang mag-skandalo ako? Dahil alam mong si Glyza ang kabit ng asawa ko? Actually, hindi. Pero malakas ang loob ko na may kinalaman si Glyza. Since kilala ko ng pasikot-sikot ang bituka ng babaeng yun. Magaling yung manira ng relasyon ng iba.
Halata nga, sir. Sirang-sira ba naman ang 10 taon naming pagsasama ni Rodel? Lakas ng kamandag. Ang lakas mo ring manapak, Fatima. Nakakatakot kang kaaway. Angelic face, pero halimo manapak. Malakas namang natawa si Fatima at naramdaman niyang naging maayos ang pakiramdam niya dahil sa presensya ni Tristan. Hindi ko rin inaasahan na ganun pala ako magalit. Kaya sir, wag na wag mo akong aawayin. Sige ka, baka masapak rin kita. Tinawanan naman ni Tristan ang biro ni Fatima. Hindi kita aawayin, no? Tropa na tayo ngayon. Nakakahiya, sir. Lalo pa ngayon nalaman kong ikaw palang may-ari ng buong building na to. Grabe. Okay lang yun. Walang problema. Basta, tropa na tayo. Nakangiting sambit man ni Tristan kay Fatima at nagpaalam na babalik na sila sa trabaho. Hindi naging madaling araw, linggo at buwan para kay Fatima. Mabigat at masakit para sa kanya lahat ng nangyari. Lalo pa na mag-isa na lang siyang tinataguyod ng anak niya. Laking pasalamat nang hindi siya iniwan ng kaibigan niyang si Bing. Salamat, Bing, ha? Kung wala ka siguro, naku, matagal na akong sumuko. Ano ka ba, Fatima? Wala yun. Para saan pa naging magkaibigan tayo, di ba? Salamat kasi palagi kang nandyan. The best ka talaga. Oo, ha? Pero, totoo bang nasagip kong chismis ha, Fatima? Na ano naman? Nakulong daw dati si Sir Tristan. Oo. Dahil pinagbintangan daw ni Glyza na pinagsamantalahan siya at nagnakaw ng malaking share sa kumpanya. Napatakip naman ang bibig si Bing sa nalaman niya. Kinaragan niya ang anak ni Fatima at muling nagsalita. Bilib talaga ako sa saltik ng malanding higad na yun, ano? Nakulong na ba yung Fatima? Ongoing pala ang kaso niya at mukhang pati si Rodel makukulong dahil gumagamit rin pala ng drogang isang yun. Hindi halatang adik ha. Napahagikik naman si Bing sa sinabi niya ni Fatima. Kasalukuyan sila ngayong nasa mall at naghahanap ng makakainan. Day off nila ngayon kaya napagpasya ni Fatima ang ipasya lang anak niya at inayin niya si Bing. Buti nga sa kanya. Paano yung annulment ninyo? Nakaproseso na ba? Ongoing na rin. Sure naman akong sa akin mapupuntang anak ko. Papapalitan kong apelido ni Elise. Tukoy ni Fatima sa kanyang anak. Tama yan. Tuluyin mong tanggalan ng karapatan ng manlulokong Rodel na yon. Kapalang pagmumukha, grabe. Hayaan mo na. Ayoko ng pag-usapan pa, Bing. Nandito pa rin kasi yung sakit at hindi ko alam kung kailan tumaalis eh. Pero sabi nga ni Sir Tristan, huwag mamadaliin. Kaya ayun ang ginagawa ko. Kahit sobrang sakit na. Hinawakan pa ni Fatima ang kanyang dibdib at bahagyang tumingala nang maramdaman ang likido mula sa kanyang mata. O siya, sa Jollibee na lang tayo kumain para bida ang saya. Bawal ang malungkot, Fatima, ha? Baka madala ako at ang ending, ako pang may mas malakas sa hagulhol sa ating dalawa. Sira ka talaga, Bing. Nauwi sa tawanan na pag-uusap nila Fatima at Bing. Naging abala si Fatima sa trabaho. Masaya siya dahil kasama niyang kaibigan si Bing dito. Nag-apply rin ito para may makasama si Fatima. Kamusta na, Fatima? Ang tagal mo proseso ng kaso ni Glyza. Kating-kati na ako mapakulong siya eh. Saan ni Tristan habang nasa labi sila ni Fatima? Ayos lang, sir. Matagal nga rin yung proseso ng alamat namin ni Rodel eh. Pati yung custody ng anak ko, ang tagal i-release. Pero katulad ng sinabi mo, sir, matuto tayong maghintay. Naalala mo pa pala yun. By the way, yung asawa mo nga pala, pansamantalang pinalaya. Nakaramdam naman ng kilabot si Fatima. Alam niyang anumang oras ay pupuntahan sila ni Rodel. Paano nangyari yun, sir? Mabigat na kaso ang drugs kaya bakit pinalaya? Hindi ko rin alam. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi sila mabubulok sa kulungan. Salamat, sir. Sa ngayon, kailangan ko nang umuwi. Baka naroon si Rodel at baka kunin yung anak ko, sir. Saan ni Fatima at nagmamadaling lumabas ng building. Nang makarating si Fatima sa bahay nila, hindi nga siya nagkakamali. Naabutan ni si Rodel na nilalaro ang kanyang anak. Agad niya itong inagaw. Anong ginagawa mo rito, Rodel? Hindi ba sinabi ko na sa'yo
na huwag ka nang magpapakita sa amin? Fatima, hindi ko kaya. Nagsisisi na ako sa lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo na ako at bigyan mo ako ng chance para mapatunayan ko sa iyong kaya ko magbago. Mahal na mahal kita, Fatima. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo, Rodel. 3 buwan na ang nakalipas mula nang maghiwalay tayo. Kaya tigilan mo na ako. Alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa akin. Iatras mo na mag-file ng annulment at magsimula ulit tayo. Magpapakalayo-layo tayo. Pupunta tayo sa probinsya at doon maninirahan. Lumapit pa si Rodel kay Fatima at pilit na niyakap, ngunit tinulak niya ito. Hindi na, Rodel. Oo, aminado ako mahirap umusad. Matagal maghilom ang sugat na dinulot mo sa puso ko. Pero hindi yun rason para balikan ka. Kaya kong palaki ng anak ko na wala ka. Kaya ko na wala ka, Rodel. Pero hindi ko kaya, Fatima. Hindi ko kakayaning mawala kayo ng tuluyan sa akin. Please, give me another chance. Hindi na magbabagong isip ko, Rodel. Isang beses mo lang akong sinaktan. Pero ang sugat iniwan mo sa puso ko, sapat na para hindi ka bigyan ng pangalawang pagkakataon. Mahirap nang magtiwala, lalo pa sa kagaya mo. Ika nga nila, once a cheater, always a cheater. Ang lakas rin talaga ng loob mo, no? Anong pinagmamalaki mo, ha, Fatima? Yang trabaho mo? Sinusumpa ako sa'yo. Sa akin pa rin ang bagsak mo. Alam kong hindi mo kayang palakin mag-isang anak natin. Alam kong hindi mo kayang wala ako. Kaya hanggat hindi pa ako nagagalit, balikan mo na ako. Marahas pang sinunggaban ng halik ni Rodel si Fatima. Nagpumiglas naman si Fatima, ngunit masyadong malakas si Rodel. Nang akmang lalapit ang kasambahay nila para awatin si Rodel, ay malakas iyong tinulak ni Rodel. Nanginginig si Fatima at halos manggili ng luha niya dahil sa takot. Ngunit mas nanaig sa kanya ang kagustuhang layuan siya ni Rodel. Kaya nang makakuha siya ng pagkakataon, malakas ang sinipa ang gitnang bahagi ni Rodel na siyang kinadaing nito. Kung inaakala mo, Rodel, na basta-basta mo nila akong mapapasuko, nagkakamali ka. Dahil kahit ano pang gawin mo sa akin, hindi na magbagong desisyon ko. Hindi na ako babalik sa iyo. Ano? Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na hiwalayin mo ako, Fatima. Hindi. At kung hindi mo ako kayang balikan, magsama tayo ng anak natin sa hukay. Nang akmang babarilan ni Rodel si Fatima, nang biglang dumating si Tristan at agad na hinarang ang balang tatama kay Fatima. Sir Tristan! Sigaw ni Fatima at daling-daling lumapit kay Tristan na nakahandusay na sa sahig. Bakit ba kasi paharang-harang yan? Superman ka ba, ha? Huwag mong sasabihin siyang dahilan kung bakit ayaw mong balikan ako, ha, Fatima? Tama na, Rodel. Umalis ka na at tigilan mo na kami dahil nasisiguro kong mabubulok ka sa kulungan. Baliw ka na. Ano? Hindi maaari. Kung siya nga ang rason kung bakit ayaw mo na sa akin, mas mabuti pang tuluyan ko na yan. Nang muling babarilin ni Rodel si Tristan, nang bigla namang dumating mga pulis at binaril si Rodel sa binti na siyang kinatumban niya. Agad na inaresto si Rodel ang mga polis at dinala naman agad si Tristan sa pinakamalapit na ospital. Fatima, ano nangyari? Pasensya ka na, ha? Ngayon ako nakapunta. Anong nangyari kay si Tristan? Binaril siya ni Rodel, Bing. Hindi ko alam ang gagawin. Humihikbing sabi pa ni Fatima habang nag-aantay sila sa waiting area ng ospital. Baliw na talagang Rodel na yan. Dapat sa kanya mabulok sa kulungan, buwiset. Hindi pa rin matigil sa bagyak si Fatima. Natatakot siya sa posibleng mangyari sa boss niya. Ngunit laking pasalamat niya na hindi napuruhan si Tristan at naging successful ang pag-alis ng bala sa dibdib nito. Sir Tristan, salamat naman po't gising ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Shhh! Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Malayo sa bituka. Sa puso, oo. Ano ka ba, sir? Nagawa mo pa talaga magbiro kahit nakaratay ka na. Hindi ko lang gusto makita kang umiyak na naman. Tahan na. Sigurado naman ako mabubulok na sa kulungan ng ex mong may problema sa utak eh. Mas mabuti yun, sir.
Nakakatakot na rin kapag nakalaya pa siya. Baka tuloy niya na kaming patayin ng anak ko. Kamusta nga palang anak mo? Hindi na ba siya nag-panic attack? Pinunasan ni Fatima ang mga luha sa mata niya at ngumiti. Hindi na, sir. Kaya dapat ikaw rin ang magpagaling na. Malapit na. Kaya huwag ka ng guilty dyan eh. Ginusto kong sagipin ka. Dahil tropa tayo, di ba? Nakangiting sabi ni Tristan at ginulo ang buhok ni Fatima. Maraming salamat, Sir Tristan. Utang ko sa buhay ko. Paano ba ako makakabawi, sir? Mahalin mo lang anak mo at ang sarili mo. Iyon lang, sir. Saka na yung iba kapag nakamove on ka na. Baliw ka rin, sir. Natatawang sabi ni Fatima kahit hindi niya maintindihan ang gustong ipahiwatig ni Tristan. Muling lumipas ang mga araw at buwan at naging magaan na sa pakiramdam ni Fatima ang bawat umaga. Hindi na kagaya dati na mabigat sa pakiramdam ang pagsinag ng liwanag sa kanyang muka. Ang ganda naman ng mga ngiti, Fatima. Naka-move on ka na ba? Hindi pa masyado. Pero masaya akong nadinig din ng korte ang custody ni Elise. Sa akin na habang buhay si Elise. Bing, pinayagan pa nila akong palitan ng apelido ng anak ko. Maging si Bing ay hindi naiwasang maluha dahil sa tuwa. Oh my gosh, Fatima! Masaya ako para sa'yo. Sa wakas, nakuha mo na rin hustisya na deserve mo. Hindi pa. Gusto ko pang mabulok sa kulungan si Rodel. Don't worry. Alam kong hindi titigil si Sir Tristan na hindi mabulok sa kulungan ng lintik na yon. Sana nga. Wala ka bang tiwala kay Sir Tristan, sis? Naku naman. Mukha kang willing maging tatay ni Elise ang boss natin eh. Ikaw ha? Ang random mo rin ano? At saka, anong handang maging tatay? Letsi ka? Binata pa si Sir Tristan at marami pa siyang makikilalang walang sabit. Kaya wag mo na akong tuksuhin doon dahil hindi ako papayag. At bakit? Hindi mo ba halata? Grabe sa sobrang close ba naman ni Sir? Inaakala ng mga katrabaho natin na may relasyon kayong dalawa, Fatima. Ano? Mga siraulo. Bakit naman nila naisip yun? Hindi magkakagusto si Sir Tristan sa tulad ko, okay? Diyos piyo. Kitang mainak na ako, aasarin niyo pa ako sa binata nating boss. Tropa lang kami ni Sir. Hindi ka ba naa-attract kay Sir Tristan kahit konti lang, Fatima? Siyempre oo. Sa sobrang bait at talino ba naman ni Sir Tristan? Sinong hindi maa-attract? Ang sa akin lang, wag niyo na akong aasarin sa kanya. Lalo na kung nandyan siya, Bing. Kaya ka naman. Bakit? Single ka naman ah. Single din si Sir Tristan. Ano namang problema doon? Marami. Sa'yo na lang. Total parang ikaw may gusto. Sa akin mo lang inaasar. May fiancé na ako, Fatima. Baka nakakalimutan mo. At pupusta ako. Gusto ka ni Sir Tristan. Sige, iposta mo yung love life mo para mabroken ka rin. Huy, ang sama mo sa part na yan ha? What if gusto ko nga ni Sir Tristan? Malabang mangyaring iniisip mo, Bing. Kaya kahit what if, wag mo nang ituloy. Sagot ni Fatima at muling bumalik sa kanyang trabaho. Fatima, good news. Nadig na ang kaso. Mabubulok na sa kulungan si Glyza at Rodel. Dahil bukod sa atin marami rin nagreklamo sa dalawa. Tis bang i-scam. Talaga? Thank you, sir. Niyakap ni Fatima si Tristan matapos ibalita nito ang tungkol sa kaso ni Rodel at Glyza isang dapit hapon. Hindi ako makahinga, Fatima. Agad namang kumalis si Fatima sa pagkakayakap at napayuko dahil sa sobrang pagkapahiya. Pasensya ka na, sir. Na-overwhelm lang ako kaya niyakap kita. Pasensya na po talaga. It's okay. Don't worry. Nagulat lang ako dahil sa sobrang higpit ng yakap mo. Sorry talaga, sir. Galing ka ba sa police station? Oo. Yung annulment mo ba, naprobahan na? Hindi pa. Ayaw pumirma ni Rodel ang kunat. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para mapapayag siya, Fatima. Pero sa ngayon hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Lalambot din yun. Sana nga, sir. Dahil kung hindi, mapipilitan akong sampalin ulit siya ng bonggang-bongga. Ang sadista. Kamusta na nga pala yung custody ng anak mo? May balita na ba? Oo. Sa akin mapupunta ang bata, Tristan.
Pinayagan pa nila akong palitan ng apelido ko, ang apelido ni Elise. Talaga? Mabuti yun. Sa Maniegong ipalit mong apelido, Fatima. Ha? Saan naman ang galing ng sa Maniego, sir? Corpus ang apelido ko, sir. Corpus. Dahil sa Maniego ang apelido ko, Fatima. Ano bang pinagsasabi mo dyan, sir? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ay nako, babalik na nga lang po ako sa trabaho ko. Ang dami-dami mong alam dyan. Halatang hindi ka pa nakamove on. Hindi ka pa kinikilig sa mga banat ko, pero namumula na yung pisngi mo. Ano naman kinalaman ng pagmumumuon ko sa cringe line mo? Wala, Fatima. Ang manhid mo lang. Sagot naman ni Tristan at tinalikuran si Fatima. Napaawang naman ang labi ni Fatima dahil sa inasa ni Tristan. Hindi na maintindihan kung bakit nag-walk out ang boss niya. Ang akala ni Fatima, nag-iinarti lang si Tristan kaya hinayaan niya ito. Ngunit halos 3 araw na makalipas ang nangyaring pag-walk out ni Tristan, hindi pa siya nito kinikibo. May problema ba kayo ni Sir Tristan, Fatima? Wala naman. Bakit? Bakit hindi ko na kayo nakikitang magkasama or nag-uusap? LQ ba kayo? Siraulo ka ba? Anong LQ naman? Hindi naman kami magkasintahan para magkaroon ng LQ. Ano nga? Hindi ako sana si serious mo ni Sir Tristan, ha? Medyo creepy. Hindi ko nga siya makitang ngumiti halos 3 araw na rin. 3 araw? 3 araw na rin nakalipas pero hindi ako kinakausap ni Sir Tristan Ano kayong nangyari doon? Aba, malay ko sa inyo. Ano bang nangyayari sa inyo? Nag-away ba kayo? Hindi. Selos? Selos saan naman, Bing? Wala nga kaming relasyon. Wala na kung wala. Masyadong defensive. Ano ba yung last na pinag-usapan ninyo? Inalala naman ni Fatima ang huli nilang pag-uusap. Namilog pa ang mga mata niyang mapagtanto kung anong pinapahiwatag ni Tristan ng mga oras na yon. Bing, tingin ko tama ka. Tama saan? Nagusto ako ni Sir Tristan. Hala, seryoso? Bakit? Ano nangyari? At kwento mo nga. Kinuwento nga ni Fatima ang huling napag-usapan nila ni Tristan at halos matumba si Fatima dahil sa lakas sa paghampas ni Bing sa balikat niya. Aray ko, biyar na ka naman, Bing. Bakit ang hampas ka? Anong akala mo sa'yo, maliit na tao? Ang bigat-bigat ng palad mo, grabe. Sorry, hindi ko lang maiwasang kiligin Grabe. Confirm, Fatima. Gusto ka ni Sir Tristan. At ang rason kung bakit 3 araw kanyang hindi kinakausap, dahil manhid ka. Hindi naman sa manhid. Wala lang talaga akong makitang rason para magustuhan niya ako. Ako na niloko ng asawa at may isang anak. Diyos mayo, Bing. Mag-isip ka nga. Ano ka ba naman, Fatima? Walang pinipilang pang-ibig, uy. Kahit 10 anak pang meron ka, kung sa'yo tinamaan si Sir Tristan, wala lang sa kanya yan. Sabi nga sa kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin nito. At yun ang sinusunod ni Sir Tristan. Grabe ha? Ang dami mong alam, Bing. I didn't expect that, ha? Pero wag mo namang pangunahan. Baka mali lang pagkakaintindi natin. Kung gusto niya ako, aamin at aamin yun. Pero hindi. Kaya kalimutan mo na. Mag-focus na lang tayo sa trabaho natin. Baka ayaw niya na ako maging tropa, di wag. Yan ang hirap sa'yo, Fatima Ni minsan hindi mo pinagkakatiwala ng sarili mo. Sino naman may sabing walang magkakagusto sa'yo? Kung una pa lang, naumaling na ako sa gandahang asal na meron ka. At anumang pakialam ko kung may anak ka. Hindi big deal sa akin yun. Handa akong akuin ang responsibilidad bilang tatay ng anak mo. Hindi nakagalaw si Fatima dahil sa sinabi ni Tristan ni hindi niya magawang mailakad ang mga paa niya upang tumakbo dahil sa sobrang kahihiyan. Marami-rami rin kasing tao sa lobby kung saan sila nakaupo ni Bing. Kaya naman halos lahat ng naroon ay nanunuksong napapasigaw dahil sa lakas ng pagkakasabi ni Tristan. Mukhang walang masabi si Fatima. Hayaan natin siya, Bing. Teka, saan ka na naman pupunta? Ang hilig mo ring talikuran ako matapos mong yanigin buong pagkatao ko. Pwede ba mag-usap muna tayo, Sir Tristan? Hinila siya ni Fatima papunta sa mini garden ng building para makapag-usap sila ng masinsinan. Naging tampulan naman sila ng tukso ng mga empleyado at customers sa restaurant na yon.
Now tell me, anong masasabi mo sa confession ko? Wala. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? At bakit sa akin pa? Okay ka pa ba, sir? Okay na okay. At bawal ba na magustuhan ka? Come on, Fatima. Alam kong may anak ka na. At hindi madaling paniwala ng mga sinasabi ko. Pero seryoso ako. Gusto kita. At handa akong akuin lahat ng responsibilidad na iniiwan ng dati mo asawa. Mahalin mo lang ako ng walang halong pagpipilit. Paano kung hindi pa hilom ang mga sugat sa puso ko, sir? Isa pa, handa ka bang yakapin ng lahat ng obligasyong meron ako, sir? Hindi ko naman lahat iaasa sa'yo. Pero gusto ko lang makasigurado na hindi ka kagaya ni Rodel. Na hindi maiintindihan kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagiging ina. Don't worry, Fatima. Hindi kasing kitid ng utak ni Rodel ang utak ko. Naiintindihan ko lahat. At handa akong maghintay. Kung hindi ka pa handa na buksan ang puso mo para sa akin. Kung ganon, wala na akong ibang rason kundi hayaan kang pumasok sa buhay ko. Pero sa isang kondisyon. Hanggat wala pang bisang announcement naming dalawa ni Rodel, hindi pa kita pwedeng ipakilala sa anak ko bilang tatay. Tumawa naman si Tristan at niyakap si Fatima. Pasensya na, Fatima. Masaya lang ako. Pero pangako, Fatima, handa ako maghintay. At ilang dekada pa, basta pangako mo na ako lang muli ang mamahalin mo. Mabilis lumipas ang araw, linggo at buwan. Sinikap ni Tristan ipakita kay Fatima ang totoong hangarin niya para kay Fatima. Pagod ka na ba? Huwag mong pagurin ang sarili mo, Fatima. Magpahinga ka rin. Okay lang, sir. Medyo marami lang pong customer today kaya nakakapagod. Masyadong sikat ang resto mo eh. Pinasikat mo. Ang daming good feedbacks ng restaurant at hotel dahil sa'yo. Salamat, Fatima. Mas lalo yata kitang minahal. Bulero? Wag ako, sir. Hindi ako madadaan sa pagpapakyut mo. Napapansin mo kakyutan ko, Fatima? Grabe, nakakakilig naman. Ang corny mo? Pwede bang umalis ka na dito? Nadidistract ako eh. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Tinaboy pa ni Fatima si Tristan. Nakangisi naman si Tristan umalis sa harap niya. Wow! Namumulang pisngi. Akala mo naman talaga super virgin. Tinakpan ni Fatima ang bunganga ni Bing at mahinang tinampalang noo. Ang lakas ng boses mong leche ka at ang talas din ng dila mo. Pwede bang manahimik ka na lang? Ember na, lahat ng tao nakakainis. Grabe, Fatima. Porket maniligaw mo ang boss natin, ganyan ka na? Ang orte. Manahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. At talagang ikaw pang may ganang mahiya. Si Sir Tristan Samaniego, kinakahiya ng isang tulad mo? Diyos mayo, Fatima. Kilabutan ka nga. Kung alam mo lang na maraming babae na huhumaling sa manliligaw mong kinakahiya mo, no? Hindi ko siya kinakahiya. Mali lang ang pagkakaintindi mo. At wala akong pakialam sa mga nagkakagusto kasi Tristan dahil akong gusto niya. Bahala silang maglaway sa manligaw kung honk. Ang yabang mo. Ang tanong, naka-move on ka na ba? Hindi naman masama kung sasagutin ko ng oo yung tanong mo, ano? Dahil hindi ako maghihinayang. Napakawalan ng 10 taon na relasyon namin ni Rodel. Kung sa huli, panulokot pandudurog ng pusong kong ginawa niya. OMG, tama Fatima. Iwanan ng katangahan. Irampang kagandahan. Hindi ko na kailangang irampang kagandahan ko, Bing. Dahil may nanalo na. Ayan ang banat. Pero anong balak mo? May announcement ka pa na kailangang ipanalo. Kung hindi, walang happy ending na mangyayari sa love life ng dalawa ni Sir Tristan. Kakausapin ko si Rodel. Handa na akong harapin siya. Dahil handa na akong buksan muli ang puso ko para kay Tristan. Kinabukasan nga, ay nagpaalam si Fatima na hindi siya makakapasok sa trabaho dahil pupunta siya ngayon kay Rodel. Kaya mo to, Fatima. Huwag kang matakot. Dahil may mga polis naman doon kung sakaling may gawing masama si Rodel. Pagpapakalma pa ni Fatima sa kanyang sarili nang nasa tapat na siya ng piitan kung saan nakakulong si Rodel. Fatima, akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Inilapag ni Fatima ang annulment papers sa harap ni Rodel. Hindi ako pumunta dito para makita ka. Pumunta ako dito para papirmahan sa ang annulment papers.
Ganun lang ba kadali siyang bitaw ng 10 taong pinagsamahan natin ha, Fatima? Oo, lalo pa kung sa huli. Pagkadurog ng puso kong dinulot mo, Rodel. Handa akong kalimutan lahat ng yon. Paano ang anak natin? Paano si Elise, Fatima? Sa akin pa rin siya. At huwag kang mag-alala. Kahit palitan kong apelido niya, hindi ko ipagkakait sa'yo si Elise. Ipapakilala pa rin kita bilang ama niya. Pero hindi na bilang asawa ko. Salamat, Fatima. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Alagaan ang mabuti ang anak natin. At kung ayos lang sa'yo na minsan isama mo siya dito. Miss na miss ko ng anak ko. Pag maluwag ng schedule ko, pakapirmahan ng annulment, Rodel. Dahil matatapos ang oras ko as visitor mo. Tumango naman si Rodel at agad kinuhang papel sa loob ng envelope at agad yung pinirmahan. Masaya ako para sa'yo, Fatima. At sana balang araw, mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Habang buhay kong pagsisisihan ng pananakit ko sa'yo. Patawarin mo ako. Kaya kitang patawarin ora mismo, Rodel. Pero hindi mo na mabago ang katotohanan na nagawa mong saktan at lokohin ako. Pero ayos lang. Maging masaya ka sana sa bago mong tahanan. Kinuha ni Fatima ang annulment papers at tumayo. Huwag mong pagkaitan ng pagpapatawad ng sarili mo, Rodel. Nagsisimula lahat sa sarili mo mismo. Bumuntong hininga si Fatima bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Pinunasan niya pang isang butil ng luha niya at napangiti. Sobrang proud ako sa katapangan mo, Fatima. Usal niya pa sa kanyang sarili. Nang makauwi si Fatima, naabutan niya si Tristan nakikipaglaro sa anak niya. Agad pang ngumiti si Tristan nang makita siya. Ay, kamusta? Pinirmahan na ba niyo yung annulment paper? Oo, Tristan. Salamat naman. Hindi na ako makapaghintay na maaprubahan ang annulment paper niyo, Fatima. Hindi na rin ako makapaghintay na pakasalan ka. Sigurado ka ba talaga sa kasal na yan? Siguradong sigurado. Nakangiting sagot ni Tristan at hinalikan si Fatima sa noo. Muling lumipas ang mga araw, linggo at buwan at mas lalong umusbong ang pagmamahalan ni Tristan at Fatima. Hindi rin nagtagal ay naging legal lang paghihiwalay ni Rodel at Fatima. Congrats, Fatima! Masaya ako para sa'yo. Salamat, Bing. Sana ngayon hindi ka na mabigo pa sa pag-ibig. Lagot talaga yung si Sir sa akin kapag nagkataon. Lagot rin siya sa akin, no? Hindi naman niya siguro gustong mabangasan katulad ng ginawa ko kay Rodel at Glyza. Hindi ko gagawin ang ginawa ng ex mo, Fatima. Mamahalin kita habang buhay at hihigitan kong 10 taon yung pagsama. Singit naman ni Tristan. Ganyan nga, sir. Hindi basta-bastang babaeng napili mo. Hindi yan kasing hina ng iniisip mo. Amazon at sadista yan, no? Okay lang. Diyan ko naman siya minahal Sa pagiging matapang niya at sobrang swerte ko na siyang mapapangsawa ko. Isasaba ko yun sa boxing para yumaman kami. Kaya naman sigurong tapatan ng lakas si Pacquiao, no? Gusto mong sampulan kita, ha, Tristan? Hindi ka naman mabiro. Ay, buti nilang mahal kita. Ay, aalis na ako. Naghaharutan na kayo mga malalandi. Natawa naman si Fatima at Tristan nang bahagya pang umirap si Bing. Naging opisyal na magkarelasyon sina Tristan at Fatima magmula nang maaprobahan ang annulment paper. Muling binuksan ni Fatima ang puso niya sa panibagong yugto ng buhay niya kasama si Tristan. Hindi rin naging mahirap para sa anak ni Fatima ang tanggapin si Tristan. Tinuring ni Tristan na parang tunay na anak si Elise. Makalipas ang 2 taon, ikinasal si Fatima at Tristan at walang mapaglagyan ng sa puso ng bawat isa nang i-anunsyo na ng pare na opisyal na silang mag-asawa. I announce you husband and wife. Nasaksihan ng lahat ng ibitado sa kasal kung paano naging emosyon si Fatima at Tristan nang sa wakas ay magdampi ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, Fatima. Mahal na mahalin kita, Tristan. Naway may natutunan kayo sa kwento ni Tristan at Fatima kung paano pinaglaban ni Fatima ang kanyang sarili at tiniis na huwag bumalik sa lalaking nanloko sa kanya kahit sobrang mahal niya pa ito. Dahil hindi lahat ng pagmamahalan ay mabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Malayo tayong bitaw ng nakaraan kung kinakailangan.
Normal na makaramdam tayo ng panghihinayang, lalo pa kung medyo matagal rin ang panagsamahan ninyo. Ngunit palagi nating tandaan na wala nang mas ikakasaya pa kung hayaan mong makalaya ang sarili mo sa hawla kung saan matagal ka nang nakakulong. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!